Kahapon matinding binayo ng Super Typhoon Yolanda ang Central Visayas kung saan nagdulot ito ng pagkasira ng maraming infrastruktura. Dahil sa lakas nito, maging linya ng kuryente at komunikasyon na paralisa. Para sa detalye, may report ang ating kasamang si Fred Monteza. Kahapon, tumama sa kalupaan ng Pilipinas ang tinaguriang pinakamalakas na bagyo ngayong 2013 at pang-apat na naitalang pinakamalakas sa buong mundo. Tinahak ng Super Typhoon Yolanda ang gitnang bahagi ng bansa. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometro bawat oras at pagbugso na hanggang 230 kilometro kada oras. Naglandfall na ang bagyo sa ika-6 na pagkakataon sa Cuartero, Capiz. Makaraan maglandfall ito sa Concepcion, Iloilo, Biyernes ng hapon. Alas 10:40 naman ng umaga ng Biyernes ay tumama ito sa kalupaan ng Bantayan Islands, Cebu. Naglandfall din ang bagyo dakong alas 9:40 ng umaga sa Tolosa, Leyte, bandang alas 7 ng umaga. Ilang oras matapos itong maglandfall sa Guian, Eastern Samar. Maraming puno na ang mga bumagsak dahil sa bagyong Yolanda. Kasabay pa ito ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon sa maraming bayan sa bansa. Dahil dito, mas mahirap para sa mga otoridad na maabot ang mga lugar na lubang napinsala ng bagyo. Samantala, maraming flights na nakansela at mariin ding ipinagbabawal na maglakbay sa karagatan. Sinuspinde na rin ang mga klase sa Central Region. Nakapagdulot na ng malaking pinsala si Yolanda sa mga pananim, mga kabahayan at iba pang establishmento. Kaya naman nagsagawa ang pamahalaan ng mass evacuation. Ito rin ang nagpakilo sa pamahalaan na maglaan ng karagdagang 53.24 million pesos sa nauna ng 220 million pesos na preposition relief para sa Region 8 at Southern Luzon. Sinabi naman ng Pag-asa na matapos itong makalagpas sa Visayan Sea at tumama sa Panay Island, tatahakin naman ng bagyong Yolanda ang katimugang bahagi ng Mindoro pagkatapos ay sa Busuanga. Inaasahang lalabas ito ng bansa alas 2 ng hapon ngayong araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Monteza.